Isaiah 60, tingnan natin para po siguro. Isaiah 63, versikulo 16. 63:16. Sabi niya, sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami nakakilala, bagaman hindi nakakilala si Abraham, at hindi kami kinikilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming ama. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama. Aming manunubos noong una pa, ay ang inyong pangalan. Ang pangalan pala sa dakilang likha sa punong ito, Ama ang pangalan niya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag inyong tawagin Ama ang ama ninyo. Kasi ang Ama iisa lang. Ang Ama ang nagkatira sa tahanan ng banal, luklukan ng ating Panginoon Diyos. Ang pangalan niya ay Ama sa simula. Kung balikan natin ang Exodo, Kapitulo 3, versikulo 14, nung dinapitan siya ni Moises, sabi ni Moises, Panginoon, ano ba talaga ang sabihin ko sa aking mga katauhan? Kung anong pangalan mo? Sabi ng Panginoon, pagdating mo roon sa inyong mga kasamahan, sabihin mo na inuutusan ka ng ako nga. Sabi niya, sabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo. Ganito ang sasabihin mo. Sa mga anak sa Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ibig sabihin, ang Ama, si ako nga, na sinasabi sa Isaiah 63, versikulo 16, siya ang dakilang Ama. Ama ang pangalan. Panginoon sa simula. Ngayon, pagdating sa ating kapanahunan, siyempre, may pagbabago. Kasi hindi yun lahat ng mga panahon na siya po ay talagang hindi lilitaw, hindi malinaw sa pandinig ng mga tao dito sa mundong ito. Kaya kung puntahan natin ang Matthew Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang sa 23, sabi nung anghel sa ating kay Jose. Sabi niya sa 21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan tatawagin mo sa kanya ay Jesus. Diyan na, klaro na. Ay talagang may pangalan na talaga, tamang pangalan na talaga, Jesus ang pangalan niya. Kung dinatsuhin mo ito hanggang sa 22, tugiling 23, malaman mo na hindi lang Jesus ang pangalan niya isa, kundi mayroon pang isa, Emmanuel. Na ang una, Jesus, siya ang Diyos na magliligtas sa kanyang katauhan sa mundo ito. Kaya nangyari na si Jesus ay talagang pinalipa sa Kalbaryo ng tulos doon sa Golgota dahil siya ang magligtas sa lahat ng mga tao sa mundong ibabaw. Kaya ang mga tao may kalayaan. Hanggang ngayon, may kalayaan ang tao. Dahil po ligtas ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng Jesus na pangalan na siya pala ang magligtas sa kanyang katauhan. Saan tayo niligtas? Doon sa Kalbaryo. Na dapat sana ang lahat ng mga tao na magkaroon ng kasalanan, sila ang dilipa doon sa tulos Kalbaryo para magpakamatay sa kasalanan mo. Pero ang nangyari diyan, tayo ay tinubos ng Diyos doon sa Kalbaryo para ang lahat ng mga tao, kahit andyan ka pa sa tiyan sa nanay mo, ligtas ka na. Ngayon ang tanong, dahil ligtas naman tayo,
Pwede na ba tayo maggumawa ng mga kasalanan, ng lubos-lubosan? Dahil ligtas na tayo eh. Magpakasalanan tayo ng marami. Papatay na tayo, magnakaw na tayo, lahat na kamalian gawin natin, total, ligtas naman tayo. Diyan tayo nagkamali. Kaya, ang Panginoong Diyos, niligtas ang tao para tayo magkaroon ng pag-asa na tayo ay makasama, makapiling sa Panginoong Diyos doon sa kanyang kaharian. Kaya ang tao ngayon, sa panahon natin, sa ating kasalukuyan, kailangan ang tao maglingkod sa Panginoong Diyos at kumikilala sa Kanya. Ngayon ang tanong, anong Diyos ang ating sundin? Anong Diyos ating kilalanin? Anong Diyos na sundin natin ang Kanyang kautusan? Ang Ama? Ang Anak? O ang bagong pangalan? Diyan tayo ngayon. Kasi po, pag ang tayo ngayon, lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na tunay na tagapagligtas, diyan ang tao magkakamali sa landas. Kung saan ang daan na punta nila, sa kaliwa ba o sa kanan. Dalawa lang to eh. Kung basahin natin ang Matthew 7, versikulo 13-14. Mayroong daan na malapad papunta sa una, ang dulong-dulo niyan ay talagang kapahamakan. Dito sa isa, sobrang masikip, sobrang makitig, pero ang dulong-dulo niyan ay kaligtasan. Ngayon, tatlo naman to eh. Ama, Anak, at saka yung bagong pangalan. Klaro na Matthew Kapitulo 1, mayroon na siyang pangalan. Jesus Christ. Ngayon, ang nangyari ganito. Dahil po, ang mga tao ngayon umaasa na mayroong tinatawag nilang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Dito tayo ngayon nagiging controversial sa topic na ito. Bakit? Ang turo kasi dalawa eh, pangalawang pagbabalik eh. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos mula nung pinatay siya doon sa Kalbaryo at hindi na natin nakikita. Ngayon, pagbalik niya, yun ang pangalawa. Mali yun na katuruan. Kung sundin natin ang katuruan sa Heavenly Doctrine. Kung sundin natin ang katuruan sa Banal na Espiritu Santo, mali po yung katuruan na sinasabi, pangalawang pagbabalik. Kasi po, kung atin sundin ang kasaysayan, sabi niya, ano ang usap-usapan ng mga tao sa huling panahon? Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Para siyang magnanakaw eh. Tandaan natin, ang Panginoon sa pagbalik niya parang magnanakaw. Pero bakit nalaman na natin sa pangalawa? Sa katuruan nila, nalalaman na ang Panginoon talaga bumalik. At makita sa mga mata, ayon sa 24, versikulo 27 sa Mateo. Alam na eh. Ibig sabihin, walang natago. Kahit pa sabihin pa nga parang magnanakaw ang Panginoon, nalaman na sa mga karamihan na babalik talaga ang Panginoon. So kahit hindi ka na magnakaw pa, magpaalam ka na lang na andito na, babalik na ako. Kasi alam na sa pangkalahatan eh. Ang totoo talaga riyan, ang nalaman sa mga tao, yung pinakalas na